Hello mga momshes and mga anakshes, and welcome back to my YouTube channel! So ayan, so for today's video mga momshes and mga anakshes, i-share ko sa inyo yung mga ukay-ukay tips na alam ko or yung mga na-experience ko na para makuha nyo yung desire nyong kita or mas dumoble pa yung kita nyo sa inyong ukay-ukay business. So, lahat ng sasabihin ko ay base sa aking experience. So, ang daming nagme-message sa akin na magbigay daw ako ng tips sa aking ukay-ukay business. So, kung paano ko napapalabas yung ating tubo na 10 to 11,000. So, ayan. So, ayan. So, pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakakapag-upload ng aking video since, ayan, nagiging busy nga tayo sa ating ukay-ukay business. And, ayan, since na madaming tayong na-open na bail and makakapagbigay na ako sa inyo ng aking tips, ayan, gumawa na ako ng ating video para mas makatulong pa, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa sa ukay-ukay business. So, ayan. Umpisahan na natin to. Wag na tayo marami pang kemi-kemi. Ayan. So, first step na ginagawa ko pagkakuha ko ng aking bail is number 1, nagdadasal ako. Promise, dinadasalan ko talaga yung bail ko na sana ganito, ganyan, ganyan, ganito. So, ayun, para sa akin, yun yung first step na ginagawa ko. So, yung, syempre, depende pa rin sa inyo yan. Pero yun na kasi yung, kumbaga, parang routine ko or, ritual. Yan, yung routine ko bago ako magbukas ng aking bail. So, ayan, hinihiling ko yung gusto kong kitain na sana dumoble, maubos yung aking bail na i-open. So, ito nga palang code ko sa aking ukay-ukay is ladies t-shirt to ha. Ladies t-shirt US ladies t-shirt siya na number 1. Ayan. Sa mga previous kong video, nasabi ko na sa inyo kung ba't may number 1, number 2. So, ayan. Balikan nyo na lang siya mga moms. So, ayan. Ang lagi ko talagang binubuksan is number 1. Bakit? Ayan. Dahil nga yung quality niya is talagang class A. Ayan. Kahit ukay siya, makakakita ka talaga ng ma-like new, ma-branded. Ayan. Yung mga Old Navy, Michael Kors, Guess, Lacoste, ayan, present siya sa bail na yon. So, ayan, alam mo naman, pag mga ganyan, Adidas, Nike, Under Armour, alakas makahook ng buyers. So, ayun. So, ayan, nagdadasal talaga ako bago ko i-open yung aking bail. And, ayan, next naman is, syempre, kailangan nyo talaga ng trusted na supplier, yung hindi pera-pera lang, yung sasabihin niya yung totoong feedback ng bail. Do totoo na ukay is risky, ayan, hindi rin nila alam kung anong laman ng bulto, madalas talagang swertihan lang sa bail. Pero ito yung napansin ko mga moms ha, di ba nga dati, as a time pa ako ng pagda-discover ng bail, ayan, papalit-palit ako ng ino-open. Lalo na sa mga US ladies t-shirt, syempre feeling ko noon, mas mura, mas okay, mas malaki ang kitaan. Pero alam nyo, sa dami na nang na-open kong bail, isa lang ang napagtanto ko, na ang bail na ino-open ko, kahit mahal siya, worth it yung laman. So, ayun, contain juice yun. Or tuloy-tuloy na yun, at yun ang code na ino-open ko, na laging number 1, na kahit mahal siya, kasi doble talaga yung kitaan. Na-assure ko kasi, na kahit mahal siya, ay maganda yung laman niya, quality kumbaga. But, huwag nyo pa rin naalisin sa isip nyo mga ukayista na ukay is risky. Ayan, hindi rin naman alam ng supplier mo kung ano yung laman ng bail nyo unless i-open nyo yan. So, in my case, sa aking experience ha, may isang code talaga or isang company code na talagang subok ko na sa dinami-dami ng inopen ko is yun yung tawag doon, na-maintain yung kita ko, kada mauubos ko siya, halos hindi nagkakalayo yung range ng kinikita ko sa bail na yon. So, ayan. Mamaya, ayan, share ko sa inyo itong notebook ko. Ayan, nandito nakalag yung aking mga transaction sa aking customer, yung kanilang pangalan. Napaka-importante, ayan, tips number, ano ba tayo? 2, ayan, yung 2, yung paghahanap mo ng legit na supplier. I-share ko naman sa inyo, guys. You can message me on my FB account. Ayan, hindi naman ako suplada. Hindi naman tayo isnabera. Ayan, pag may time ako, nagre-reply ako, lalo na yung malalayo talagang. Pasensya kayo kung sinisend ko lang talaga yung si supplier, ayan. Tapos,
nagre-reply naman ako kapag may tanong kayo, ayun. So, ayun, try nyo lang mag-message. Pasensya na po sa hindi ko nare-replyan agad kasi nabibisi talaga ako sa aking ukay business. So, number 3, mahalaga na meron kayong record book. Ayan. Kasi dito, yung magiging basihan nyo ng inyong mga kitaan. So, explain ko sa inyo mamaya. Ayan, record book. Dapat meron kayong record book sa inyong ukay. Guys, itong mga sinasabi ko ay sa aking ito yung mga regular na ginagawa ko sa aking business. So, kung gusto nyo lang naman siyang itry, you can do it yourself. So, ayun. Pwede nyo rin siyang gayahin. Pero ito kasi, ito na yung mga nakasanayan kong technique. Ayan. Mahalaga meron kayong record book. Ayan. Siguro pang 3 notebook ko na to. Yung unang notebook ko, hindi siya ganito kalaki. Mga lang. Yung pang notebook ng high school, ganun. Pero napuno ko na siya. Ayan. Kasi mag-1 year na rin ako sa ukay business. Ayan. Gamit na gamit and hindi invento yung mga nakalag dyan. So, ayan. Kailangan meron ka nito para nakikita mo yung kinikita mo kung bumababa pa or naililista mo yung code para alam mo kung anong code yung ganito yung kinita mo, kung anong araw, ayan. Kung sino-sino yung mga customers mo, ayan yung mga umuulit, ayan. So, number 4, ayan, meron ka ng, meron ka ng legit na supplier, meron ka na ring, ayan, record book. So, pagpili naman ng bill, mas totoo yung sabi nila na mas makulay, mas maganda. Ayan. So, pag nakita mo yung bill na makulay, yun na yung nagiging basehan ko. Kasi hindi mo naman siya makikita isa-isa, di ba? Hindi mo naman pwedeng buksan at tignan yung sample niya. So, yun na lang yung nagiging basehan ko. Mas makulay, mas maganda. So, ayun. Mas maraming color na pagpipilian. Ayan. Maganda sa mata, ganun. So, yun na lang yung tinitignan ko sa pagpili ng aking bill. Kasi ito namang ayan, lalaro yung anak ko, ayan. So, ito namang si supplier, mabait naman kasi sila. So, ayan, masipag sila kasi may mga na-experience ako supplier na hindi din namamansin. Purki, ayan, ganyan. So, ayan, okay, kanya-kanya sila ng kwan. But yung supplier ko, nag-aasa ko sa kanya na pwedeng mag-send siya ng pagpipilian kong bill. And napakabait niya talaga kasi sisendan niya ako ng 3 bill. So, pipili na lang ako doon kung ano yung sa tingin ko pinakamakulay. So, yun yung technique ko sa pagpili ng aking bill. Then, next naman is, ayan, pag open mo ng bill, first thing you do, yan, napapa-English ako. So, ayun. So, ang unang-unang ginagawa ko is mag-sort. Ayan. Ang laman ng isang bale na ino-open ko, usually halos pare-parehas lang yung US bale na 45 kilos, nasa 360 pesos. 360 pieces more or less ang laman niya. So, ayan. Pag open ko ng bale, sinisort ko na siya sa kawan 150, kawan 120, kawan 100, ayan. Ka 80, ka pinakamababa ko na si 60 and nagsisale ako pag gusto kong manimot ng 3 for 120, ayan. And 50 each, ayan. So, sinusort ko na siya. And, chine-check ko, alam nyo, kahit i-check mo siya, minsan nakakasunusot talaga yung may maliliit na butas. Ayan, magchat-chat si moms, ganyan, na may butas. So, ayan, ako naman, as ukayista, nag-take pa rin ako ng consideration na pwede nyong ibalik, pwede nyong i-change, basta reasonable naman, or kitang-kita ko naman na talagang mali ko, ayan. Meron tayo, di bang, rules na no return, no exchange, buy at your own risk. Pero kung nagbayad naman sila sa halagang hindi nila natanggap yung dapat na quality na hinahanap nila, ayan, nag-accept ako ng return and exchange. Ayan. So, hindi pala. Exchange lang, ayan. Nagpapa-exchange ako ng items. And meron talaga akong customer na nagre-return. Yung close ko naman, so, ayan. Tumapayag na rin naman ako, ayan. So, kailangan mo rin maging considerate sa inyong mga buyers. So, ayun. So, kapag na-sort mo na siya sa mga worth 150, kasi ang mga worth 150 ko yung mga branded, yung mga Michael Kors na magaganda pa, Nike na like new, Adidas, ayan, mga Guess. Kasi si Forever 21 and H&M, present naman siya pero common na yon. So, yung mga Lacoste, ayan, Ralph Lauren, ayan, yung mga mamahaling brand, pwede mo siyang i-150 to 180. So, yun, pag nagbukas ka ng bale, wag mo siyang kukunin. Ayan. Kasi, doon ka babawi ng iyong puhunan. So, yun yung price range ko. Lalo na pag bagong bukas, doon ka babawi ng iyong mga siyang masort. Ayan, nasort mo na si Nike, si Adidas. Ayan, yung mga panlaban, mga saktuhan, yung mga pang sale. Ayan.
mahalaga ang sorting, kaya huwag kayong tamarin doon, hugot lang ng hugot ng hugot. So, kailangan mo siyang bilangin, kailangan mo siyang itabi-tabi sa mga ayan, kauri niya, kung kamahal-mahal ba siya or what. So, ayun. So, and then, hindi kasi ako nagla-live selling. Ayan, posting lang ako. Picture, eto si Sisi, yung ating fiberglass. Ayan. Posting lang ako ng aking paninda, ayan. And nakakapag-ship na rin tayo through LVC, wala pa akong Shopee checkout ba yan? So aaralin natin. And ayan, meron na rin akong mga customers sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, kahit pa paano nag-ship na tayo, ayan. Through YouTube, nakilala ko sila, ayan. And after ko, ayan, balik tayo sa ating topic. After ko mag-sort ng items, ayan, excited din akong mag-post. Alam mo, totoo yung yung pag excited ka sa ginagawa mo, ayun, hindi ko naman totally sinasabing super matagumpay. Nakukuha mo yung goal mo, basta, pag excited ka is, ayun, basta na-achieve mo yung desire, tawag dyan, basta yun. Ay, di ko pa masabi na super matagumpay na ako kasi hindi pa naman yung super duper may napapatunayan ako, ganyan. Pero natutuwa ako kasi yung mga sineset ko sa mind ko is na-achieve naman kahit pa paano. So, ayan. Saan na tayo? So, pasok na tayo sa posting ng ating items. So, ayan, picture, posting. Inuuna ko muna yung mga panlaban, which is the 180, 150, ganon. Ganon muna yung presyohan ko, lalo na pag branded yan, like new. And then, kine-check ko yung kanilang kilikili kasi minsan may kilikili powers. Pero talaga yung bale na in-open ko is, which is the Pioneer. Sabihin ko na, Pioneer Code Ladies T-shirt number 1 is maganda yung quality niya. Halos lahat ma-like new, yung mga himulmol. Halos hindi pa siya gamit. Yung parang may kita mo hindi talaga siya gamit. So, ganun yung karamihan. Though, meron pa rin sa bale na yon na mga tsaka, meron pa rin yung medyo patapon, pero hindi siya ganun kadami. So, ayan, sasamantalahin mo na ibenta yung mga branded agad. Kaya, kayo as seller, ayan, wag niyong kukunin yung inyong puhunan, which is yung mga mamahaling damit doon. So, ayan. Pagka-post ko, ayan, yung tips natin. Number 5 na ba tayo? Ayan. Pagka-post ko, naglilista ako. So, eto muna tayo. Dito tayo sa present. Ano ngayon? April 25. Ay, hindi. Eto, malayin pala. June 8 ko siya inopen. Okay, ano na ba ngayon? Basta, hindi ko alam kung kailan ko ma-upload to kasi baka mag-open na naman ako, ayan. Kung kailan na naman ako free makapag-edit at makapag-upload ng aking video. So, eto siya. Ayan. Hindi ko na papakita guys yung ibang details kasi tanong nyo na lang sa akin, PM nyo na lang ako pag may tatanong kayo, baka sakaling masagot natin. Ito yung laman niya, ayan. Medyo i-blurred ko na lang yung name ng aking mga customers. So, most of them taga dito lang naman sa akin, ayan. Ang tawag ko sa bale na yan is Maharlika Bale, ayan. June 8 ko siya, ayan yung laman ng logbook ko. June 8 ko siya inopen. So, ito yung puhunan ko. Alam mo, okay, sabihin ko na lang hindi exact amount, pero nasa 10,000 plus yung aking puhunan. So, ayan. So, nakikita nyo yung price range ko dito, ayan. 180, 150, 150. So, ayan. Dyan ko nilalagay yung mga list ng mga napagbebentahan ko ng mga customers ko. And, ayan. Ang dami nang nagdaan sa aking bale. Ayan. And itong bale na to is yung Pioneer bale. Nakailang bale na ko and yes, consistent yung kita ko na nasa 10,000 pataas yung kinikita ko bawat bale. And natatapos ko siya, halimbawa for today nag-open ako, kinabukasan nakukuha ko kaagad yung puhunan ko. Basta masipag lang ako or upuan ko yung bale na yun. I mean, post ako ng post sa buong maghapon, makukuha ko yung kanyang puhunan. Then the next day, saka na ako kukuha ng aking tubo. So, ayan. So, for 3 days na posting, makukuha ko agad yung 10,000 to 11,000 na tutubuin. Pero, the next day, the 4th day, saka ako magde-delivers ng mga orders. Pero, syempre, hindi mo totally agad mahahawakan yung tubo mo kasi meron talagang mga buyers na sila yung nagsiset ng day kung kailan mo i-deliver. Pero, syempre, minsan, kailangan mo ring maging matigas kasi, diba, hindi mo naman silang inutusan mag-mind, meaning gusto nila yung product and ayan, kailangan nilang maging responsableng mamimili, responsableng mamimili kasi as long as nag-mind ka, meaning ayan, meron ka ng pananagutan sa seller na kailangan mo ring kunin yung items na yon. So yung mga bogus buyer na yan, yung mga ganon. Pero sa akin naman, wala pa namang nagganon sa akin. So ayun, thankful pa rin ako dahil mababait yung mga customers ko. And pansin ko dahil
siguro sa quality nung tinitinda mo is babalik at babalikan ka ng customer. So, kung titignan nyo to, ayan, kung may papakita ko lang sa inyo isa-isa, kung halos lahat ng mga miners ko, sila at sila pa rin yung bumibili ng aking paninda. Dahil binabalik, ayan, ayusin ko lang. Ayan, bumabalik at bumabalik pa rin sila. Bumibili at bumibili pa rin sila sa dinami-dami ng bale na ino-open ko. Kaya nagpapasalamat ako sa mga mahal kong miners na patuloy na tumatangkilik ng aking paninda. So, ayun. So, bakit ko ba siya nililista? Syempre, unang-una, para alam ko kung kumikita ba ako, kung magkano yung kinita ko sa bale, kung anong araw. So, napakahalaga ng record book. So, ito yung nagiging basihan ko kung ayan. Ito yung pinaka-technique ko. Sasabihin ko na sa inyo ha. So, ayan. Ang ginagawa ko, pag open ko ng bale, ayan, maglilista ako. So, yung price range ko, halimbawa for 180, 150, 130, kailangan yung mga ganong price range, kailangan, so, di ba, ang puhunan ko is 10,000, halimbawa. So, ang price range ko dapat muna is 180, 150, so, ganon. Kailangan makabuo ko ng 5,000 na 180, 150, walang bababa doon. So, ayan. Pag nabuo ko si 5,000, pwede na akong mag 100 hanggang mabuo ko si 10,000. Nagigets nyo ba ako? Yung 120 to 180 pesos na price range, kailangan ko mabuo yon, maka 5,000 ako na puro ganon yung presyohan ko. Then after nun, yung the remaining 5,000, kailangan puro 100 lang yung mabuo ko. Ito, kanya-kanya tayo ng technique, pero ito lang yung sa akin. So, nagiging basihan ko yung inopen ko last bale. So, dito pala dapat, ano pa lang ako, ganyan. Dapat 120 pa lang presyohan ko, kasi dito 5,000 na yung kinita ko, pero 120 pa rin yung presyohan ko. So, ganon. Ako kasi, ganun yung technique ko. 100 hanggang mabuo ko yung 10,000 yung aking puhunan. Pag nabuo ko yun, iipon ulit ako ng na kailangan naka 5,000 ako dun sa puro tigwa 100 yung tinda ko. So, nabuo ko na yung 10,000 na puhunan ko. Then, after nun, dun na tayo sa tutubuin ko. So, nagsiset ako na kailangan yung 2,000 na first 2,000 nakikitain ko sa tubo is puro tigwa 100 lang yung ititinda ko. Pero, syempre, pipiliin mo pa rin yung ititinda mo kung kawanha 100 ba siya, kung kawan 100, 100, or kawan 100, 200, or kawan 80, 180, 120, 150. So, depende pa rin yon sa klase ng tinitinda mo. So, kapag tsaka naman, huwag naman na nating mahalan. And kung worth it naman dun sa price, ayan. So, carry na yung ganong presyo. Ko na yung worth 2,000 na tinubo ko na puro tigwa 100 yung tinitinda ko. Next ko naman is ibababa ko siya ng 90 pesos. So, pipili ako ng worth 90 pesos sa mga paninda ko. So, yun naman yung ipopost ko hanggang ma-reach ko yung aking 5,000 na hanggang ma-reach ko yung 5,000 na sinet ko. Yun. From 100 down to 90 hanggang maka-reach ako ng 5,000. Then after nun, magre-repost ako ng tinda ko yung worth 80 pesos. Yung mga hindi nabili ng 120 to 100, ayan. I-repost ko siya ng 80 pesos hanggang makakuha ko ng 7,000 na kita. Ayan. So, ganun yung ginagawa ko. Nagre-repost ako ng mas mababa dun sa presyo na una kong binigay sa kanya. Then, pag na-reach ko na si 7,000, nakapag-repost na ako, then, bababa ulit tayo ng 60. So, pipili ka ulit ng items mo na ka 60-60. So, ayan. After nun, pag na-reach ko na yung naka 8,000 to 8,500 na ako, pwede na ako mag-sale ng 3 for 120, then 50 each. Hanggang ma-reach ko yung ating 9,500 na ini-aim na kitain. So, ayan. Pag na-reach ko na yung 9,500, pwede na akong mag-pre-pack. So, ayun. Yung pre-pack is yung ating mga tira-tira sa mga tinda natin, yung hindi na natin naibenta. So, ang ginagawa ko, pinipilian ko pa rin siya, yung mga goods na pre-pack, kumbaga, ayan. Natanggal ko na yung madumi, yung may mancha, yung may butas. So, ayan, pinipili ko pa rin yung piniprepack ko. And binibenta ko siya ng 1,500 to 2,000 or 1,800, ayan. Depende dun sa klase nung damit, ayan. So, pinipili ko pa rin yung pre-pack, mga ma'am siya. Hindi siya basta-basta patapon. Goods pa rin naman yung gusto kong ibigay as pre-pack na sakto din sa presyohan niya. So, ayan. Kaya kung magpapansin natin, ayan, kapag binalikan ka ng customer mo at nagmamind pa rin sila sa'yo, ibig sabihin, satisfied sila sa mga quality ng tinitinda mo. So, ayan, marami sa mga customer, kung i-check nyo tong record book ko, ayan, paulit-ulit silang nagmamind, ayan, nakakapagpa-ship na rin tayo. So, ganun yung, yung price range ko, ganun ko siya binibenta para makuha ko yung aking desired na amount or yung desired na kitain sa isang bill. So, para maniwala kayo, papakita ko sa inyo, ayan. Yung first 5,000
transaction ko, yung first 5 nakitaan natin, mula nung February. Sige, February, ayan. And then, March na lang. Mula nung March, ayan. Yung kinita ko nung March. Ayan, nag-umpisa ako sa, ayan, 9,800 sa isang bale. Yun na yung tinubo ko, yun na yung tinubo ko, mga moms. Ito naman, March 7. 9,1. Ayan. Ito is March 14. 10,350. 10,350. Ito ay walang date. Pero ito yung bale na pang number 11 sa Maharlika bale na nabili ko. Ayan. 10,340. Imagine kung every week kumikita ka ng 10,000 sa isang bale. So, napakalaking tulong na yon. So, ayan. Kahit pa paano nakakaipon tayo. Ayan. Ito, 10,750. Ayan, papakita ko na. 10,600. 10,610. Ito, April. 10,200. Ayan, 'di ba? Doble yung balik sa akin nung aking ukay. Ayan, sinusundan ko lang talaga yung pattern ko. Ayan, 11,200, 11,000. Yan yung pinakamalaki kong kita. So, ayan, sinishare ko lang sa inyo. Hindi ako nagmamayabang, pero gusto ko lang mapakita sa inyo yung proof na talagang kinikita ko siya. So, ayan, syempre, hindi lahat yung totaling mahahawakan mo kasi syempre merong mga ibang buyers nga na late na silang kumukuha. Pero napakalaking tulong na yung 10,000 to 11,000 nakikitain mo sa isang bale. So, ayan. Yun lang yung naging diskarte ko para continuous ko siyang kitain. Ayan. And yun yung mga tips na maibibigay ko sa inyo sa mga gustong magtanong or kung gustong makakuha ng idea sa inyong ukay-ukay. So, tatandaan nyo rin mga mamshis, ayan, ukay is risky. Ayan. Pag nakakita kayo ng code and ng bale, nasa tingin nyo kung tawag dito, tawag dun, or continuous yung basta yung nami-maintain niya yung laman niya, I mean, kapag open mo is maganda talaga yung laman niya, then the next bale is maganda pa rin, the next bale is maganda pa rin, huwag mo nang pakawalan yun. Yun na lang yung lagi mong i-open kasi kumbaga trusted mo na. So, kagaya ko, natagpuan ko yung bale na to. Ang name ng company nito is Billy something. Ito. Sister company siya ni Lion Blade. Itong ino-open ko. Ayan. Maka-Lion Blade talaga ako kahit tignan nyo yung previous video ko. Lagi kong binibida si Lion Blade. But since nawala na out of stock si Lion Blade, nagpalit ako ng Pioneer. Ayan. In-offer sa akin ng aking supplier. Ayan. Kasi nga daw may magandang feedback. Kahit wala pang nabili noon, dalawa pa lang ata yung nabili. And maganda daw yung feedback. Ayan, in-offer niya sa akin. So, honest naman kasi si supplier ko, kaya malakas din yung loob ko kahit mahal yung puhunan. Ayan, pag open ko, wow nga siya, maganda siya. And malike nyo siya kagaya ni Lion Blade, kaya tinry ko siya. At pag open ko ng pangalawa, ganun pa rin yung naging kitain ko. Hanggang tuloy-tuloy ko. Kaya sabi ko sa kanya, marami ka bang stock, madam? So, madami pa naman. So, ayan, sana kumuha pa siya para meron pa tayong maitinda. Ayan, continuous lang ako. Yung code na yun is Pioneer, ha? Number 1 ladies t-shirt. Ayan. I-message nyo lang ako sa gustong sa gustong malaman yung aking supplier. Nagre-reply naman tayo mga momshes, no? So, ganun lang yung naging technique ko sa aking bills. Kung paano ko continuous kinikita yung same amount na yon. Yun yung sinusundan kong pattern lagi. Ayan. And, nagbibigay talaga ako ng konsiderasyon sa mga buyers ko pag gusto nilang magpalit. Basta, no damage, ganyan. Ayan, basta merong talaga silang tawag doon, accepted na reason kung ba't gusto nilang ipalit yung product. So, ayun. And, ayan, napaka-importante ng dasal and ng trusted na supplier, yan, yung record book sa ukay business, ayan. And yung mga responsible miners, ayan. Dapat pinapahalagahan nyo rin sila, ayan. Huwag kayong magsungit hanggat maaari kasi, ayan, babalik at babalikan kanila pag nakita nila yung quality ng tinitinda nyo, ayan. Ang lagi ko chine-check dyan is kung malike nyo ba siya, kung walang amo yung kilikili, yung sizes niya. Ang gusto ko sa sizes ng Pioneer is Asian sizes talaga siya, hindi siya totaling super jumbo. Alam nyo naman, di ba, pag American size malalaki siya, pero sa bale na to, ayan, saktong-sakto lang, meron talaga siyang pang mommies, pang teenager, pang lola, may nahalo, ayan, meron yung pang plain, simplihan, nandito na lahat sa bale na to, kaya ito at ito pa rin yung ino-open ko. So,
Ayun lang yung mabibigay kong tips sa inyo mga momshi sa mga anak. Sana may napulot kayong konting idea sa ating video for today. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa aking channel, please subscribe na po and pindutin nyo na yung notification bell para ma-notify kayo sa ating mga latest and newest videos. So thank you for watching. See you po sa ating next video. Bye!